Kusang katauhan, kanyang sinabi, sino man ang sumasamba kay Muhammad, dapat ninyong malaman na si Muhammad ay patay na. Ngunit ang sino mang sumasamba kay Allah, si Allah ay buhay at hindi namamatay. Allahu Akbar. Ilang araw na lang at lilisan na ang Ramadan. Sino man ang sumasamba sa buwan ng Ramadan, katotohanan ng Ramadan ay papaalis na. Sino man ang sumasamba kay Allah, si Allah ay palagi ang buhay at hindi namamatay. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Alhamdulillah, ngayon ay March 28, 2025. Alhamdulillah, ng buwan ng Ramadan. At ewan ko kung pansin nyo na masyadong mabilis, no? Biyayaan at pagpalain naman ni Allah ang mga taong bumubuo ng pag-aaral na ito kahit na malayo. Alhamdulillah at nagagawa ng paraan. Biyayaan at pagpalain naman tayo ni Allah at tanggapin naman ni Allah ang ating mga pag-aayuno. Amin ya Allah. So, ang napili kong pag-usapan natin ngayon, mga kapatid, ay patungkol sa pagsubok. No? Nga pala, isama natin sa dua ang ating butihing Ustad Rashman. At siya ngayon ay may karamdaman kaya hindi siya nakakapagturo ngayon. So, naway paggalingin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. So, ako ay may nakita na isang post patungkol sa dating yumakap sa Islam. No? So, siya ay dating nagbalik Islam. At siya ay wala na ngayon. Kanyang sinabi na dati daw siyang sumusunod sa relihiyong Islam pero siya daw ay nasaktan, puro pagpapasakit lang daw ang natamo niya. Pero nang hindi na raw siya sumunod sa pananampalatayang Islam, guminhawa daw ang kanyang pamumuhay. So, ito ang pag-uusapan natin ngayon, inshallah. At pagpasensyaan nyo na at kung di tayo umabot ng mahabang oras, ang mahalaga ay naidaos natin yung pag-aaral na ito. Alhamdulillah at may mga kapatid tayo na sabik makinig ng lecture. At pagpasensyaan nyo na rin yung pagtuturo ko ngayon kasi hindi rin okay yung pakiramdam ko. At actually, nag-undertime ako sa work kasi nga masakit talaga yung ulo ko. Pero alhamdulillah, para sa pag-aaral, para sa mga gustong matuto at makinig, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, maidaos natin itong pag-aaral na to, inshallah. So, hindi lang ako makakapagbigay masyado ng sabihin na natin hindi ganun kalinaw yung pagdi-deliver natin. Pero inshallah kahit papaano ay may matutunan pa rin tayo. So yun, alhamdulillah kasi may mga kapatid tayo na may sabik makinig ng mga lecture, no? Kumbaga nag-aabang. Ang iba kasi sa ibang bagay na sabik sa mga bisyo, sabik sa mga nakamakabudong bagay. So palatandaan na nagiging matamis ang pananampalataya. No, kung dati naghahanap ng kung ano-ano, ngayon ay hinahanap natin ang pag-aaral, no? Hinahanap si Ustad para magbahagi ng kaalaman. At naway lahat tayo dito ay matuto, inshallah. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kasi kadalasan dito may mga sumasablay. Alam niyo yan, mga kapatid. Pagdating sa pagsubok, maraming bumabagsak. Kaya hilingin natin kay Allah na patatagin niya tayo sa mga pagsubok na ibinibigay niya sa atin. No? Inshallah. Dahil minsan, sinasabi rito na may dalawang klase ng pagsubok na binibigay si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Halimbawa na lamang, unang pagsubok. Sinusubukan ng ating pagtitiis. Sinusubukan ng ating sabar. Ayun ay sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinitignan kung hanggang saan ang ating
pagtitimpi sa hirap ng buhay na ating nararanasan, no? Tinitingnan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung saan yung pagtitiis na meron tayo sa kabila ng hirap ng buhay na ating nararanasan, kung tayo ba ay mananatili sa ating relihiyon, no? Susubukan ng iyong pagtitiis sa pamamagitan ng kahirapan. Andiyan ang kawalan ng yaman, kawalan ng mga pananim, kawalan ng mga bagay na mahahalaga sa atin. Pero dapat sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng pagsubok sa ating buhay, mas lalo tayong tumitibay sa ating pananampalataya at lalong naninindigan, kumbaga nangingibabaw yung pag-asa natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasi ang ilan tuluyang bumitaw sa mga obligasyon niya sa ating tagapaglikha. Okay? Na kung saan tumalikod sa sala, binitiwan ng sala, bumitaw sa pag-aayuno, bumitaw sa pagsasabuhay ng relihiyon nang dahil sa pagsubok, at dito pinalilitaw ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga taong hindi totoo sa kanilang relihiyon. Okay? Ngayon, tinitingnan kung hanggang saan yung pagtitimpi na meron tayo sa ating buhay. Sa kabila ng tayo ay nakakaranas ng mahirap, tayo ba ay mananatili sa ating pananampalataya? Kasi may ilan na binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagsubok sa buhay, katulad ng mga mabigat na pagsubok, halimbawa na lamang namatayan, nawalan ng yaman, nahirapan sa buhay. May ilan na makikita natin na matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na yan. Sa gitna ng kahirapan, andun pa rin ang pagpapasalamat nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ba sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ano man ang dumating sa mananampalataya, mabuti man o masama, siya ay nagpapasalamat kay Allah. Siya ay nagsasabi ng Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay kay Allah. Pero ito, kailan lang mga kapatid sinabi niya, noong ako'y sumusunod sa Islam, grabe pa sa akin na naranasan ko at nasaktan pa ako ngayon. At ngayon, hindi na ako sumusunod, naging maginhawa ang buhay ko. Mga kapatid, mamaya babasahin natin ang ayah sa Quran patungkol sa bagay na ito, na kung saan ang isang Muslim dapat talaga ay marapat mag-aral ng kanyang relihiyon para nang sa ganun, naiintindihan niya yung mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Na hindi tayo nagtatanong sa mga bagay na negative na nangyayari sa buhay natin. Halimbawa na lamang yung questionin natin yung isang bagay, halimbawa, bakit ako, ya Allah, bakit sa akin pa nangyari ito, bakit hindi sa iba? So, dapat nag-aaral tayo para nang sa ganon, naiintindihan natin yung mga pagsubok na ibinibigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Wait lang mamaos kasi ako. Bismillah. May mga ibang tao na kung saan iniisip ng ibang tao na kapag yumakap sila sa Islam, sagana agad ang hangad nila. Yaman, kaginhawaan, mga bagay sa mundo, pero mga kapatid, ito ay paalala una sa aking sarili. No? Hindi lahat ng bagay na hinahangad natin dito sa mundo ay ipagkakaloob ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil kung ipagkakaloob ito ni Allah sa atin, maaari na saan tayo mapunta. Maaaring magdulot yun ng pagtalikod natin sa pananampalataya. Kung hindi man ibigay ito sa atin sa mundo, magtiis tayo at hangarin natin ang paraiso. Hindi ba't dapat natin pagsumikapan ng paraiso ni Allah? Dahil ang paraiso ni Allah, lahat ng hinahangad natin andun na. Kaya hilingin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na patatagin niya tayo sa ating pananampalatayang ito. At huwag niya tayo ibilang sa mga taong nagsasabi o nagsasalita ng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pero may iba palang hangarin. No? Binanggit ang syahada pero hindi ikhlas. Merong gustong kunin, merong ibang hangarin, may ibang layunin. Sa madaling salita, nag-Muslim nang dahil meron siyang gustong makuha na anumang bagay na meron dito sa mundo. Hangad pala ang makamundong bagay. Ang Islam ay hindi nagtuturo ng pagmamahal sa mundo, sa dunya. Ang pagkahumaling sa mundo, ang Islam ay hindi ito itinuturo. Hindi ba madalas natin marinig ang kamatayan, palagi sa ating pinapaalala na sapat na ang kamatayan bilang paalala. Tapos gusto natin na hangad natin ang karangyaan dito sa mundo, na itong mundo ang siyang lilisanin natin. At hindi tayo mananatili
At hindi tayo mananatili rito magpakailanman, no? Sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. At ang kabilang buhay ay higit na mas mabuti kaysa sa ang kabilang buhay ay higit na mas mabuti sa inyo kaysa sa buhay na nauna sa inyo dito sa mundo. Okay? So, ibig sabihin, ang kabilang buhay ay mas higit na mas mainam kaysa sa buhay na tinatamasa natin dito sa mundo. Tapos, di lang naibigay ang gusto natin, tayo ay tatalikod agad. Nawawala ang pagtitiis, ang sabar. Ang pagtitiis, nakakalimutan na ang kabilang buhay na siyang makabubuti para sa atin. So, naway bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtitiis habang tayo ay nabubuhay pa rito sa mundo. Sapagkat ang mga paghihirap ay ang paghihirap dito sa mundo ay atin ding lilisanin at higit na mas mainam ang kabilang buhay. Pangalawang pagsubok. Bibigyan ka ng kasaganahan o biyaya sa buhay. Ito ang nakakatakot mga kapatid. May mga sumablay dito. Tawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga sumablay dito. Tinitignan kung ikaw ba ay hindi makakalimot sa iyong tagapaglikha matapos mong hilingin ang mga bagay na hinihingi mo noon. Halimbawa, bibigay ako ng halimbawa. May isang tao, dua ng dua sa masjid. Nauuna pa sa imam bago magfajar, ando na siya, walang poknat sa sunnah. Kumpleto lahat. Walang pinapalagpas na sala. Mga sunnah, nagdudua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Habang nagdudua siya, ang taas-taas ng kamay. Ya Allah, gusto ko ng motor. Ya Allah, gusto ko ng bahay. Ya Allah, gusto ko ng maraming pera, maraming kayamanan. Ang haba ng sujud dahil sa kanyang kahilingan. Pero nung ibinigay ang mga kahilingan niya, hindi na nakita sa masjid. Subhanallah. Katulad ng nabanggit natin nakaraan, kung ipinagkaloob ni Allah ang ating mga kahilingan, yaman, makamundong buhay, 100% ba makasisiguro tayo na tayo ay nagpapakumbaba kay Allah, nagsusumikap sa ibada, sa pagsamba? Nakita niyo ang kahalagahan ng pag-unawa kung bakit hindi binibigay ni Allah ang ating mga kahilingan? Dahil baka kung ibinigay ni Allah lahat ng gusto natin, yaman, kotse, maraming bahay, mga bagay na makapagpapasaya sa tao dito sa mundo, makasisiguro kaya tayo na tayo ay 100% nandito tayo sa mga sala. Nasa mga sala tayo ngayon. Ikaw ba nakasisiguro? Nakasisiguro ba tayo na tayo ay nakapag-aayuno? Nakakasiguro ba tayo na tayo ay nagpapakumbaba? Nakakasiguro ba tayo na tayo ay nakikipagkapatiran? Diba? Kung binigay ni Allah ang lahat ng ating hiling natin dito sa mundo, sigurado ba tayo na nasa pagsunod tayo at tayo ay nasa relihiyong Islam pa rin at matatag? May mga tao na pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman, pero alhamdulillah sila ay nananatili sa relihiyon. No? Sila ay patuloy pa rin sa mga pagsamba sapagkat naiintindihan nila na hindi pa rin sapat ang buhay dito sa mundo. Ang buhay dito sa mundo ay panandalian lamang, kaya kahit sila ay may kayamanan, hindi nila tinatalikuran ang mga pagsamba na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Isa ito sa mga dapat natin maunawaan kung bakit wala ang mga bagay na hinihiling natin dito sa mundo. Kung makakabuti naman yan sa atin, yan ay ipagkakaloob ni Allah. Pero kung hindi yan makakabuti sa atin, yan ay hindi ibibigay ni Allah, lalo kung yan ay magdudulot ng kasamaan sa atin. Halimbawa, bilang isang magulang, bilang isang nanay, hinihingi ng anak mo sa iyo, ang anak mo 3 taong gulang, hinihingi niya sa iyo ang gas at saka ang posporo. So bilang ina na nasa katinuan, ibibigay mo ba sa anak mo 'yun? Syempre hindi. Bakit? Kasi alam mo na hindi 'yun makakabuti para sa kanya. At maaari niyang ikapahamak 'yun. Bakit? Mamaya malingat ka lang saglit, luto na yung anak mo eh. Pag binigay mo sa kanya yung gas tsaka yung posporo. So 'di ba? So, 'di ba hindi mo ibibigay, bakit? Kasi bilang nakakatanda sa kanya, alam mo na hindi 'yun makakabuti para sa kanya. Isang lalaki, ito pakinggan niyo yung kwento na 'to mga kapatid. Ito ay hango sa totoong buhay. At ito ay sa panahon ng mga millennial.
Millennial daw. Okay. Isang lalaki, gustong-gusto niya ang isang pangarap, isang binata, may pangarap siya, gustong-gusto niya 'yun. Gusto niya yung kasikatan na 'yun. Ito ay panahon natin, 'no? Kung familiar kayo sa games ng Mobile Legends, 'di ba? Sikat na laro 'yan, 'di ba? Siya ay labis na nahuhumaling sa bagay na 'yon. Kasi nakikilala na siya at sikat na siya. Kumbaga, ang tawag sa kanya dun sa games na 'yon, idol na eh kasi nga kilala siya. Mahusay, mahusay maglaro. At iniidolo siya ng karamihan sa mga kabataan, no? At siya ay kilala, kumbaga sikat. Tuwing naglalaro siya, kilala siya. Kumbaga madalas niyo marinig, 'di ba ikaw si ano sa TikTok, kumbaga i-mini-mention yung mismong pangalan niya. So, nung time na yon siya ay hindi pa Muslim. Halos inuumaga na siya kakalaro. Makamit lang ang kasikatan. Dami ng views, 100k views. Masya Allah, sikat. Isang araw na bago ang takbo ng buhay niya. No? Yung dating puyat sa online games, napupuyat siya, kaka-research about sa Islam. No? Dati nagpupuyat siya, nag-edit siya ng mga video, paano niya mapapaganda yun para syempre mas maraming views. Nabago yun. Napupuyat na siya kaka-research patungkol sa Islam. Patungkol kay Isa alayhi salam, ano ang Islam, sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa later on, naging Muslim na siya. Sabi niya sa sarili niya, pag nakakakita siya ng naglalaro ng games na yon, sabi niya, baka kung hindi ako naging Muslim, sobrang sikat ako ngayon at kumikita ako ng malaking halaga. Baka hindi naghihirap ang pamilya ko. Kasi di ba alam natin ang kita sa social media, gagawa ka lang ng kung ano-ano diyan tapos papanoorin ka ng mga tao, sasahod ka kaagad ng napakaraming pera, napakalaking halaga, no? Sabi niya sa sarili niya kapag nakita siya nun, um, baka hindi ako naghihirap ngayon, baka malaki ang kinikita ko kung patuloy pa rin ako na gumagawa ng video at pinagpatuloy ko yung paglalaro ko. Pero alam niyo sabi niya mga kapatid, pakinggan niyo. Ito, aral ito. Baunin natin hanggang sa kabila ng mga pagsubok na meron tayo. Baunin natin to. Sabi niya, kung sikat naman ako at marami akong pera at kilalang kilala ako, baka hindi ko kilala si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sabi niya, kung kumikita ako ng malaking halaga, nalulunod ako sa kasikatan, baka wala ako sa Islam na yun. Baka hindi ako nagpapakumbaba. Baka wala ako sa masjid ngayon at hindi ako nakikipagkapatiran. Baka kung kumikita ako ng malaking halaga at kumikita ako, nakukuha ko yung mga gusto ko, sikat ako, nandyan yung yaman, baka hindi ko pinaghahandaan ang kabilang buhay. Sa ito sa sinabi niya, mga kapatid. Kaya hindi tayo makakasiguro. Kung yung yaman ay pinagkaloob sa atin ni Allah, ito ba ang magdudulot sa atin ng pagiging matatag sa ating pananampalataya? Diba? Sabi niya, baka kung sikat ako, baka di ako nagmamahal sa relihiyon ko ngayon. Baka kung sikat ako, hindi ako nagbabahagi ng konting kaalaman sa mga kapatid ko sa pananampalataya. So, nag-iisip siya eh. Kapag nakakita siya, what if bumalik ako sa paglalaro? Balikan ko to para sumikat ulit ako. Pero alam niyo, humahad lang sa isip niya sa tuwing naiisip niya yon. Sinabi ni Allah sa Quran, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Ang kabilang buhay ay siyang higit na mabuti para sa inyo. So, ibig sabihin, ang Islam ay hindi nagtuturo ng pagmamahal dito sa mundo, yung pagkahumaling. Palagi sa ating pinapaalala na tayo ay maghanda sa kamatayan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamatalinong tao nga sa inyo ay siyang pinaghahandaan niya ang kanyang kamatayan. Hindi ba? Hindi tayo dapat mahumaling sa mga bagay na meron dito sa mundo dahil tiyak na ito ay panandalian lamang. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ituring nyo ang inyong mga sarili dito sa mundo bilang isang manlalakbay. Tunay na ang mundo ay lilisanin din natin. Kaya di tayo dapat maghangad ng napakaraming yaman. Walang masama mangarap mga kapatid. Magsumikap, pero itatak natin sa kukote natin na hindi tayo habang buhay dito at lilisanin din natin ang panandali ang buhay dito sa mundo. Bukas makalawa, di natin alam, baka tayo na ang hinuhugasan. Baka tayo na ang sinasalahan ng janasa. Di ba? Ang kamatayan ba nag-a-update? Nagchat-chat ba siya? Hindi. Bigla siyang darating. Hindi yan magchat-chat sa'yo. Oy, sana mamamatay ka na. Hindi. Kusa siyang darating sa atin at hindi natin alam kung kailan yun. Maliban lamang na si Allah subhanahu wa ta'ala na nagtakda kung kailan ang ating huling pamumuhay dito sa mundo. So, sinabi ni Allah sa Quran, dapat ninyong malaman na ang buhay sa mundong ito ay isa lamang laro at aliwan.
at palamuti at pagyayabangan sa isa't isa, at paligsahan sa pagpaparami ng yaman at mga anak. Ito ay kahalintulad ng ulan na nagiging sanhi ng pagyabong ng halaman na nagbibigay kasiyahan sa paningin ng mga manananim. Pagkaraan ito naman ay natutuyo at iyong makikitang naninilaw at pagkaraan ay magiging nangagkalat na dayami. Subalit, sa kabilang buhay ay mahapdi ang parusa at kapatawaran mula kay Allah at mabuting kasiyahan. At ano ba ang buhay sa mundong ito maliban na kasiyahang mapanlinlang? Ipaalala sa atin mga kapatid, ang buhay ito ay panandalian lang. Maliban lamang ang buhay dito sa mundo ay isang kasiyahang mapanlinlang. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran, at katiyakan kayo ay aming susubukan sa mga bagay na nakakapangamba, gutom, kawalan ng yaman, buhay at mga pananim, subalit magbigay ng magandang balita para sa mga matiisin. Okay? So malinaw ito sa atin, Kaya dapat talaga ang isang Muslim, siya ay nag-aaral ng kanyang pananampalataya. Pinag-aaralan niya yung salita ni Allah, yung mga sinabi ni Allah sa Quran, sapagkat kapag nagkakaroon ng problema sa ating buhay, hindi tayo kung saan-saan napupunta. Hindi tayo nagtatanong, hindi natin kine-question ng isang bagay na ibinigay sa atin ni Allah. Halimbawa, pinagbinigyan tayong pagsubok, hindi natin ko-questionin na, Ya Allah, bakit ako? Ya Allah, bakit hindi sa iba? Hindi ba? Kumbaga, hindi natin kine-question yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Di ba? Katiyakan ang buhay dito sa mundo ay siya lamang tayo ay susubukan ni Allah dito sa mundo sa mga bagay na nakakapangamba. Gutom, kawalan ng yaman at buhay at mga pananim, subalit magbigay ng magandang balita para sa mga matiisin. Sino yung mga matiisin? Alladina ida asbathum musibat qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sinasabi rito, ang mga matiisin ay yaong kapag dinapuan ng pinsala, sila ay nagsasabing inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katotohanan, kami ay nagmula kay Allah at sa kanya din kami muling magbabalik. No? So, malinaw sa atin na ang pagtitiis dito sa mundo, pagtiisan natin ng mga pagsubok na ibinibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi tayo habang buhay dito at pagsumikapan natin ng paraiso, inshallah. So, ay magkaroon tayo ng mga pagtitiis sa mga bagay na hindi natin nakamit. No? Sa kabila ng mga pagsubok na binibigay sa atin, maging matiisin tayo. Sabi nga sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mundo ay kulungan ng mga mananampalataya at paraiso ng tumangging sumampalataya. Bakit natin naging kulungan ng mundo? Sapagkat dito sa mundo, hindi lahat ay nagagawa natin. Limitado ang kilos nating mga Muslim. Sapagkat ang nasa paligid natin ay mga gawaing paglabag kay Allah. Nandiyan ang mga pasugalan, nandiyan ang mga inuman na kung saan naglalasing, nandiyan ang mga bagay na kinamumuhian ni Allah. Pero bilang isang Muslim, hindi tayo marapat pumasok sa mga lugar na yun. Kumbaga, halimbawa, yung papasok tayo sa pasugalan, yun ay kamuhi-muhi na lugar. Hindi ba ipinagbawal ang pagsusugal? Ang pagsusugal sa atin ay paglalustay ng kayamanan. Hindi ba? Kaya pansinin nyo, pag may nakakausap tayong non-Muslim, sinasabi nila sa atin, ang dami namang bawal sa inyo. Kumbaga, bakit wala kayong laya dito sa mundo? Yes, totoo. Limitado ang galaw namin dito sa mundo. Pero sa kabila nun, meron kaming hinahangad na iba maliban sa mundo, sapagkat sapat ang paalala ng aming Panginoon na ang kabilang buhay ay mas mainam kaysa sa buhay na nauna dito sa mundo. No? Kaya naman ito ay naging paraiso ng mga tumangging sumampalataya ang mundo. Bakit? Kanilang maririnig, apakasarap ng bawal. Sabihin nila, ginagawa nila ang mga bagay na pinagbabawal ni Allah, pag-inom ng alak, pagsugal. Sinasabi nga nila, 'di ba, hangga't nabubuhay ka, magsaya ka, gawin mong masaya yung pamumuhay mo rito sa mundo kasi saglit ka lang mabubuhay dito. Sa ating mga Muslim, hindi iba. Mabubuhay tayo dito sa mundo, saglit lang tayo mabubuhay dito sa mundo, kaya magparami tayo ng pagsamba at pagsumikapan natin na makamit ang awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magbaon tayo ng sabar mga kapatid. Pagtitiis, dahil may mga pagsubok si Allah na ibibigay sa atin, at yun ay ating ipagpasalamat kay Allah. Dahil sa kabila na yun,
mas lalo tayong kumakapit kay Allah, hindi ba? Lalo tayong umaasa sa Kanya. Sa kabila ng mga pagsubok, nagiging matatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil sa pagsubok, muli tayong umaasa sa awa, sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kanyang sinabi sa maluwalhating Quran, Ayyuhalladina amanu wasta'inuhu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. O kayong mga naniniwala, humingi kayo ng tulong kay Allah. Saan? Sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Tunay na si Allah ay laging nasa panig ng mga matiisin. No? Sino yung mga matiisin? Sinabi ni Allah sa Quran, sila yung nagsasabi, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kung may dumating man sa kanilang sakuna, pagsubok, sila ay muling nanunumbalik kay Allah at mas lalong tumitibay ang kanilang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ibilang tayo ni Allah sa mga taong umaasa sa Kanya. Patatagin naman tayo ni Allah sa mga pagsubok na ipinagkakaloob niya sa atin at wag nawa tayo bigyan ni Allah ng isang bagay dito sa mundo na magdudulot ng ikaliligaw natin, isang bagay na magdudulot ng pagtalikod natin sa ating relihiyon. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ngayon ay buwan ng Ramadan, no? Tayo ay nagsusumikap na tayo ay patawarin ni Allah at tanggapin ang ating mga pag-aayuno, tama? Wala namang nag-ayuno, tapos sasabihin niya, Ya Allah, wag mo tanggapin yung pag-aayuno. Lahat tayo ay nagsusumikap at hinihiling natin na tanggapin ni Allah ang ating pag-aayuno. Sapagkat ang pag-aayuno ay para ito kay Allah. Kanya itong inangkin. Ang pag-aayuno nyo sa akin. Ako ang magbibigay ng gantimpala dito. At ang buwan ng Ramadan kung saan nararanasan natin ang nararanasan ng mga nagugutom. Sapagkat tayo ay nag-aayuno. Walang mayaman, walang mahirap. Sa buwan ng Ramadan, kahit anong estado mo sa buhay, kung kailangan mo mag-ayuno, basta ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Mga kapatid, ito ay isang paalala una sa aking sarili. Naway bago tayo magtapos, makuhaan natin ito ng aral. Lilisan na si buwan ng Ramadan, ilang araw na lang. Ano na ngayon? 28. So, ang Darul Ifta daw ay nag-declare na ang moon sighting ay sa Sunday. So, kung makita ang buwan, kinabukasan tayo ay magsasala na ng Eid. Mga kapatid, si Ramadan ay lilisan na ilang araw na lamang. Nais kong banggitin bilang paalala una sa aking sarili ang kamatayan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nung siya ay pumanaw. Okay? Nung namatay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi matanggap ng mga Muslim, mga mga sahaba radiyallahu anhu. Hindi matanggap ng mga sahaba ang pagpanaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maging si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Isa sa mga dating kalaban ng Islam, naging masugid na tagasunod ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi makapaniwala at tumangging tanggapin ang pagkamatay ng propeta ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa katunayan, ang lahat ay nalulungkot, lahat ng mga sahaba nalulungkot at halos hindi matanggap ang katotohanan ng pangyayari. Isang sahaba radiyallahu anhu, Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, sabi niya, ang lahat ng papuri ay kay Allah o sangkatauhan. Kanyang sinabi, sino man ang sumasamba kay Muhammad, dapat ninyong malaman na si Muhammad ay patay na. Sabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Sino man ang sumasamba kay Muhammad, katotohanan si Muhammad ay patay na. Ngunit ang sino mang sumasamba kay Allah, si Allah ay buhay at si Allah ay palagi ang buhay at hindi namamatay. Allahu Akbar. Sapat bilang paalala para ang mga pagsamba ng tao ay hindi mapunta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katulad ng ginawa ng ibang tao kay Isa alaihi salam. Diba? Kung saan sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wag niyo ako labis na purihin at baka gawin ng mga tao ang ginawa ng mga tao kay Isa alaihi salam at siya ay baka sambahin. Isang paalala, sino man ang sumasamba kay Muhammad, katotohanan si Muhammad ay patay na. At sino man ang sumasamba kay Allah, si Allah ay palagi ang buhay
at hindi namamatay. At binigkas ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ang mga sumusunod na talata mula sa banal na Quran sa Surah Al-Imran, verse 144. Kanyang sinabi, si Muhammad ay hindi hihigit pa sa isang sugo. Maraming sugo ang yumao na nauna pa sa kanya, kaya kung siya man ay namatay o napaslang, kayo ba ay magsisitalikod? Sino man ang tumalikod ay walang magagawang pinsala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapat paalala na na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay isang propeta ni Allah, isang nabi. Siya ay mamamatay katulad ng mga taong nauna sa kanya, mga nabi na mga nabi na nauna sa kanya. Siya ay mamamatay din. Siya ay hindi hihigit sa isang propeta ni Allah. Kaya sino man ang sumasamba kay Muhammad, katotohanan si Muhammad ay patay na. Sino man ang sumasamba kay Allah, si Allah ay palagi ang buhay at hindi namamatay. Bilang pagpapatunay na ang pagsamba dapat natin ay para kay Allah at hindi sa kung kani-kanino lamang. O ngayon mga kapatid, ilang araw na lang at lilisan na ang Ramadan. Sino man ang sumasamba sa buwan ng Ramadan, katotohanan ng Ramadan ay papaalis na. 'Di ba? Sapat na paalala sa atin. Sino man ang sumasamba ng sa Ramadan lang, ang buwan ng Ramadan ay papaalis na. At sino man ang sumasamba kay Allah, si Allah ay palagi ang buhay at hindi namamatay. Mga kapatid, bilang pagtatapos hilingin natin kay Allah na kaawaan niya tayo at tanggapin nawa ni Allah ang ating mga pag-aayuno at biyayaan niya tayo ng pagsubok, biyayaan niya tayo ng pagpasok sa paraiso at iligtas niya tayo sa apoy ng impyerno. Amin ya Allah. Bilang pagpapatunay mga kapatid, isa sa mga aral na baunin natin ang buwan ng Ramadan. Kung sa buwan ng Ramadan dito ka lang naggagawa ng ibada, ng pagsamba, buwan ng Ramadan ka lang nagsala, buwan ng Ramadan nag-ayuno, buwan ng Ramadan nagzakat, buwan ng Ramadan gumawa ng mga kabutihan, katotohanan ang buwan ng Ramadan ay papaalis na. Pero kung sino man ang nagmamahal, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, si Allah ay palagi ang buhay at hindi namamatay. Kung sino man ang gumagawa ng mga gawaing pagsamba, gawaing kabutihan, nagsala, nagfasting, nagayuno, naggawa ng maraming kabutihan, nagbigay ng sadaka para kay Allah, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagi ang buhay at hindi mamamatay. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga gusto po magtanong, inshallah, pwede po sa abot po ng aking kakayahan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma amin. Alhamdulillah. Mga kapatid, ay sama natin sa dua si Ustad Rashman. Paggalingin nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.